walang paggalang sa babae, wala ring respeto sa sariling tungkulin. Ang masama pa, they dismiss their foul comments as humor or political banter. May isang kongresistang nagpantasya ng kalaswaan sa isang artista. Umani ng samot-saring batikos, galit o hindi magandang reaksyon lalo na mula sa mga kababaihan ang pahayag kamakailan ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay patungkol sa artistang si Ann Curtis. Bagamat ipinaliwanag naman itong walang mali siya ang kanyang sinabi. At kagaya ng sinabi ko, there was no malice intended in that analogy. I wanted to drive a point na ang punto ko, desires and imaginations without an overt act is not an impeachable offense. The analogy made was not intended to put malice in that particular statement. Ang gusto natin is i-point out that kadalasan may mga statements which are taken out of context. Noong April 17, 2019, pinirmahan ang batas na Republic Act No. 11313 o ang Safe Spaces Act na mas kilala rin sa tawag na Anti-Bastos Law. Layunin nito ang buong paggalang sa karapatang pantao at kaligtasan, lalo na ng mga kababaihan sa mga pampublikong lugar, online, sa trabaho at sa mga institusyong pang-edukasyon. Sa ilalim nito, pinaparusahan ang iba't ibang uri ng gender-based sexual harassment o pambabastos. Kabilang dito ang catcalling o pagsipol, panlalait, panunukso, paulit-ulit na paghingi ng personal na detalye at mga mapanirang salita o nang mamaliit batay sa kasarian o sexual orientation o pagkakakilanlan. Ano naman siya, hindi siya yung parang basta sipol lang. So, merong whistling, merong sexual comments, merong sexually suggestive remarks, merong lewd or obscene gestures, at saka calling someone with sexualized remarks. Sakop dito ang paglabag na ginawa sa mga pampublikong lugar gaya ng kalsada, parke, mall, pati sa public utility vehicles o PUVs. Hindi tulad ng lumang batas kung saan ang mga otoridad lamang ang maaaring makasuhan. Sa ilalim ng Anti-Bastos Law, kahit sino ay maaaring managot. Yung Anti-Bastos Law, ang pwede na maging liable dito ay kahit hindi mo boss. So kahit ka-level mo lang, kahit tambay lang sa kanto, kahit mas mababa sa yung posisyon, halimbawa ikaw yung boss, tapos employee mo yun ang bastos sa'yo, kahit nasa workplace yun, sa current sexual harassment law, hindi mo siya pwedeng idemanda. Pero sa anti-bastos law, pwede mo siyang idemanda kahit subordinate mo lang siya. Mabigat ang parusa kapag ang biktima ay nasa vulnerable sector tulad ng minor de edad dahil pwedeng iugnay sa child abuse law. Gayon din kapag ang violator ay isang militar o miyembro ng PNP o kaya driver ng PUV at ang biktima ay pasahero na minor, senior citizen, person with disability. Lalong mabigat naman ang parusa kapag ang harassment o pambabastos ay ginawa online. Kabilang dito ang paggamit ng teknolohiya upang manakot, cyberstalking at ang pagbabahagi ng mga larawan o video na may sexual na nilalaman ng walang pahintulot. Aabot ang multa sa 100,000 pesos hanggang kalahating milyong piso o pagkakakulong ng 6 na taon. Hindi lang naman din babae ang pwedeng maging victim nito kasi consider this as gender-based, no? So kung meron ding mga members ng LGBT natin na sexually harassed because of a certain remark or acts, then members of our LGBT can likewise use and utilize this law to be able to protect themselves. Para sa mga pampublikong lugar, ang mga establishmento gaya ng mga mall, restaurant at sinehan ay obligadong magpatupad ng zero tolerance policy laban sa pambabastos. Dapat silang maglagay ng mga malinaw na babala at magtalaga ng isang anti-sexual harassment officer na tatanggap ng mga reklamo. Ang Philippine National Police o PNP at mga local government unit o LGU ang mga itinalagang pangunahing magpapatupad ng batas na ito. Sa ilalim ng Anti-Bastos Law, inaatasan din ang mga paaralan at mga opisina na bumuo ng kanilang komite upang agad na matugunan ang mga reklamo ng harassment o pambabastos sa loob ng kanilang nasasakupan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.